Mamaya, paalis na kami papuntang Tugigaraw. Ang normally ginagawa ng tao, syempre nagre-rest, nag-i-impake kasi ang haba pa po ng biyahe namin siguro mga 10 hours. Pero ako, papunta pa rin ulit ako ng office kasi may tatapusin pa rin akong kailangan gawin. Kaya, ito po ang buhay ng isang networker. Nicolo! Teka lang! Ano ko na? Alis na tayo! Ito na, ready na! Tara guys, punta tayo ng North! Kung gusto mo maging successful sa buhay, isang pinaka-kailangan mong gawin, dapat lumayo ka sa lugar mo. May isang namit na tao, sabi niya, pag ang tao doon nakapunta daw ng iba't ibang bansa, sigurado, hindi ka na talaga maghihirap. Kaya ako, nakakarelate ako ngayon kasi this is our first stopover. And gustong-gusto ko bumiyahe kasi syempre nakakatikim ako ng mga ibang klaseng food. Tulad ng ganito, pinagmamalaki ni Joey ng masarap daw to, kaya subukan natin kung gaano nga masarap. And one thing ang pinakamaganda sa ganun kasi pag the moment nagbabiyahe ka, mas naiintindihan mo na iba-iba palang culture, iba-iba palang paniniwala ng tao, at mas magiging open ka rin sa mga changes kasi yung nakakasanayan, makikita mo, iba rin palang ginagawa ng ibang tao. Kaya sa akin naman personally, isang gustong-gusto ko pag nagbabiyahe, mas nakapag-isip ako ng maayos kasi pag nasa loob lang kami ng kotse, wala kami ibang gagawin, mas naiisip ko yung mga dapat kong isipin at mas nagkakaroon ako ng mas marami pang idea para sa mga dreams ko at sa mga gusto kong mangyari. Kaya, eto, kakain na muna kami. Sabi ko sa Ortigas, itong buong biyahe namin, magda-diet ako. Daw kakain ng rice, prutas lang kakainin ko para syempre mas lalong bumaya. And ang lupit, first stopover pa naman, kumakain ako ng rice. Pero masarap talaga. Parang akong slag to sa Bicol. Kaya kakain na lang ako. Bye! Tapos lang namin guys kumain ng goto dito sa napakasarap na lugar dito sa Aritao, Nueva Vizcaya. And ang maganda dito, sa una-unahan lang dito, nandito naman yung pinakamasarap na buko pie sa buong Pilipinas. And after nun, pupunta na kami ng Tugigaraw kasi magtatrabaho pa kami, mag-OPP pa kami. Yahoo! Ba't di pa tayo makaalis? Si Eric, nandun, dadasal. Pwede Eric. Sabi, hindi, idol niya pala si San Goku. Wala pa rin hanggang ngayon. Ganito kalaki yung luha, inaalabas eh. Kung dapat safe na buko, ganito kahaba. Tapos ganito kalaki kay Eric. Sabi nila, Ito pala yung lumalabas. ito isipin mo mabuti. Isipin mo yung crush mo habang tumatay. Yahoo! Rek, sabihin mo Rek. Sabihin mo. Success. I want success. I want success. Ano success? Panalo. Success. Parang tas ipinanghawak mo sa Hindi i-rotate naman ko. Kabila. Ay, itong bang ano, saan ka kumakain? Ha? Saan ka kumakain? Baliktad pala.
Ay, sa wakas nakarating na rin po kami. After 12 long hours na pagbiyahe, dito na kami sa Tugigaraw. At alas 12 na, mag-alauna na. Kailangan namin maligo agad at may gagawin pa kami. Yeah. Hi guys, nandito na po kami sa Tugigaraw and maganda, katabi ko po si Rodel Ganaban, isa po sa actually pinakamalaking kinikita po sa dito sa Tugigaraw sa kasamaan po sa negosyo, and maganda, namimiss ko po lagi ito yung mais na negosyo po nila, kaya mamaya dadalan daw niya ako ng mais at kakain kami ng Batil pato. yun, batil pa. Gusto mo batil patong din. Patong muna, bago batil. Kakain ako ngayon ng batil patong, and syempre, ang pinaka may karapatan magkwento ano talagang meron dito at gaano to kasarap. Pero syempre, papakita mo na gaano to kasarap. Para sa akin, walang iba. Syempre, dapat yung taga rito. Kaya kakain na lang muna ako, alamin nyo yung kwento ng taga rito mismo sa Tugigaraw.